Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo'y muling magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, dalawa no. Ito pong si Senator Bato sa kalokohan niya, sa pagtatago niya. Ayun, siya pa ang nakasira sa plano ng kanyang grupo. Ano po ba yung plano ng kanyang grupo? Plano po nilang patalsikin bilang Senate President si Tito Sotto. Therefore, pag natanggal po si Tito Sotto as Senate President, mababago ang liderato ng Senado at mababago na naman ang mga chairmanship ng iba't ibang mga komite. Lalong-lalo na ang Blue Ribbon Committee chairman, ang pro tempore, no? Ang majority leader, no? Siyempre, kung sino na yung minority, sila na yung minority leader. Ang problema mga kababayan, itong mga minority group na ito, o tawagin natin silang mga Chinator. Hindi na po sila Duterte senators. May bago na po silang moniker. May bago na tayong tawag sa mga Duterte senators na ito. Now, they are supporting, they are protecting the bigger entity, ang China. Bakit? Kasi alam nyo na, kakampi ni Duterte ang China, baka naman, financially, tiba-tiba sila. Nagtatanong lang po, bakit kayo kumakampi sa China? Bakit kayo tinawag na Chinator? Kasi, mas pinoprotektahan ninyo, mas ini-echo ninyo ang naratiba ng China sa ating West Philippine Sea. Ika nga ni Lacson, tahimik kayo pag ang mga kapwa nyo Pilipino ay binubuli. Whether ang mga kapwa nyo mambabatas, whether sa West Philippine Sea, tahimik kayo. Pero pag ang China na ang sinalig ng kapwa nyo Pilipino, napakaingay ninyo. O diba? Tama. Manifesto yan. May ebidensya. Tulad na lang ng pinagagawa ninyong mga privilege speech ninyo sa Senado. Mabuti na lang, may mga senador pa rin na tumitindig para sa karapatan natin dyan sa West Philippine Sea. May mga senador na tumitindig para kondinahin ang pambabalahura ng mga bisita sa ating bayan, sa mga mambabatas natin. Okay, itong mga Chinators na ito, ayaw pumirma sa isang resolusyon na kinokondina ang matabil na dila ng isang banyagang ambasador na Chekwa sa ating bansa. Sinasabi pa nila maghinay-hinay, daanin sa committee hearing. Wag, kasi baka tayo ay lusubin, sakupin na, hoy mga duwag, akala nyo ina-advance nyo ang kapakanan ng taong bayan, ginagawa nyong gagot, tanga at duwag ang mga Pilipino, nagpapasindak kayo. Akala ko ba maisog? Akala ko ba Andres Bonifacio ang mamatay ng para sayo o dahil sayo? Yung pala ang mamatay para sa Chekwa, mga kababayan. O ngayon, ninanais nilang patalsikin, ikudita, di umano si Tito Sotto. Para naman, mapagpatuloy nilang madepensahan ang Chekwa. Magtatagumpay ang Chekwa dyan pag nangyari yan. Meaning talagang malakas ang impluensya ng Chekwa sa ating politika. Nakikialam sila, kaya dapat itong mga nasa majority block, huwag kayong tumulad dyan. Kasi pag meron dyang mga senador na galing sa majority block na sumama sa mga ito, pumirma na tanggalin si Tito Sotto at si Ping Lacson bilang mga leader ng Senado, kawawa rin kayo. Mamarkahan kayo. Mabibilang kayo sa mga Chinator, mabibilang kayo, matatawag kayong mga traidor sa bayan. Sino ba yung mga siyam na Chinator na yan? Mga traidor. Okay? Si Bongo, Bato, De La Rosa, Chis Escudero, Cayetano siblings, si Alan Peter Cayetano at si Pia Cayetano, Marcoleta, Marcos, Villanueva, kulang pa ba, at Robin Padilla.
Yan po, silang siyam. Si Robin Padilla pumapayag siyang tawaging Chinator. Okay, pro-China ka, hinayupak ka. Ngayon gusto nilang tanggalin si Soto. Ang problema nila, yung isa nilang kakampi, hindi pumapasok. Hindi makakaboto. Hindi pwedeng bumoto online. Kinakailangan nandun ka physically sa Senado. O, di wala kayong bilang. Ang nangyari, siyam na nga lang kayo. Wala kayong makuha doon sa majority. Inaayawan din kayo ni Loren Legarda. Kasi ang napipisil daw po nila, inaawitan di umano nila si Senator Loren Legarda para maging Senate President. Sinasabi pa ng mga minions nilang mga DD shit na for the first time there will be a lady Senate President. Mangarap kayo. Inayawang kayo ni Loren Legarda kahit na ang naratiba ninyo ay inaapi yung anak niya. Siguro naman nagkaroon na ng tamang pag-iisip si Loren Legarda. Hindi siya nagpasuhol. Kasi matatagurian siya mga kababayan. Kawawa na nga yung anak mo, ikaw mapapabilang pa sa mga Chinator. So ano pinaglalaban mo? Ano pa ang kahalagahan ng pagiging aktivista mo? Kung ikaw ay kakampi sa siyam na senator na Chinator na ito. O ngayon, nabawasan sila. Bakit? Si Bato, isang laglag sa kanyang mga kakampi. Dahil sa kalokohan ni Bato, natago ng tago, ayun, hindi makaboto, kaya wala silang bilang. Sila ngayon ang na-8 diretso. O diba, matandaan nyo, meron dyan yung mga dilawans or kakampings na 8 senador, na 8 diretso sa Inidoro. O ito naman tong mga to, 8 diretso sa doon kayo sa sewer. Wala si Bato, no? Siguro ang patakaran, hindi pwedeng bumoto online. Dapat magpaliwanag ka sa plenaryo. Yung po yun. Roll call kayo ang problema, si Bato, saan siya magro-roll call? Doon sa lungga niya. Nagpapahaba ng kanyang bolbol. Oo. Diba? Kasalanan ni Bato. Bakit hindi sila manalo? Bakit? Tago ka, duwag ka Sisihin nyo si Bato. Ang sabi nga ni Cayetano, not today. So ibig sabihin, may plano talaga. Kasi nga, pikon na pikon sila, talong-talo sila sa tinatawag na Chinator. Biruin mo ano pa sila? Proud pa sila. Proud pa sila na tawagin silang Chinator. Pinanganglalandakan pa nila, lalo na si Marcoleta. Iginigiit na wala naman daw coordinates ang West Philippine Sea, hindi niya makita. So therefore, ibig sabihin, binabasura mo yung arbitral ruling. Hindi mo alam yung Republic Act na dyan sa Philippine Maritime Law of 2024 at may isa pang Republic Act defining our baseline. So hindi mo alam yon, o talagang sinasadya mo para linlangin ang taong bayan at ibigay ang naratiba ng China. Yan po yung naratiba ng China walang coordinates. Sila may coordinates. Hindi porket sinabing South China Sea, kanila na yan. 'Di ba? Gunggong pala kayo Now, isa pang pag-usapan natin mga kababayan. Ito pong anak ni Loren Legarda na representante ng 1st District ng Batangas, si de factong impacto na si Representative Leandro Lipiste. Ay mali, Libiste pala, sorry naman. Kakala ko Lipeste, Libiste. Maalala nyo mga kababayan, naglabas po ng statement ang ERC, Energy Regulatory Commission, na merong penalty yung kanyang kumpanya na 24 billion. Na-penalize siya. Kailangan niyang bayaran yung 24 billion. Ngayon, may bali-balita mga kababayan, ayon daw kay Kakatemyong, wag na si Marites kasi gasgas na si Marites Kay Kakatemyong na ang gusto lang daw po, ang suhisyon po ni Lipiste ay 80 million. What? Ano naman yung 80 million mga kababayan? Ilang porsyento yun ng 24 billion? Hindi mo nga na-touch yung 100 million? Wala ka man lang kalahating bilyon? Wow! Wala na pera? Sana 24 billion Ang sabi nga ng isang political analyst na si Pelsis, yung palang kinita mo sa pagbibenta mo ng kumpanya mo kay Manny Pangilinan,
ay 34 billion. Nasaan yung 34 billion? Ha? Ayaw mong maubos ang pera mo. O ngayon, hindi pwede. Hindi pwede yung short change. You are short changing the Philippine government. You are short changing the Filipino people. Magbayad ka. Yun ang sinisingil eh. O kung hindi ka makapagbayad, dapat may ano pa yan, interest. Oo. Dapat every year na hindi siya makabayad, may interest. Biruin mo 80 million? Tsane lang sa'yo yun, di ba? Bilyonaryo ka nga. Boy genius ka eh. Abay, boy genius din. Gini-genius tayo sa kalokohan niya. 80 million? Hindi pa pwede mga kababayan. Ayaw magbayad ng 24 billion. O baka mamulubi nga naman, kawawa naman. Walang pambili ng promil. Pambira, kung totoo man yan ha. O, yun yung ugong-ugong ha. Meron daw silang parang nakikiusap, 80 million na lang. Ay hindi pwede. Paano ibabalik yan sa consumer? So hindi na naman maibabalik yung mga na ano sa mga consumer? 'Di ba? Pambihira naman mga kababayan. Hindi ako papayag. 24 billion is 24 billion. Nung namamayagpag ka, hindi mo naisip yan eh. All you think is all about money and fame. O ngayon, gusto mo pa rin magka-fame. O ayan. Ha? Natamilmil ka. Ngayon, panay ang sisi mo sa gobyerno. Ha? Kasalanan mo yan eh. Nagpa-epal ka eh. Eh kung naghinay-hinay ka sana. Ha? Nag-testing, ano ka lang, nag-testing, nag-OJT ka muna. O para alam mo paano. O baka ito masilip sa'yo to, unahan mo na. Para talagang malinis ka, walang ibabalik sa'yo. Ganun yun eh. Hindi muna nag-obserba, hindi muna nag-OJT. O, hindi, kasi Gen Z ako, matalino ako, iba na ang generation namin. We are the fighters. We don't care about what you think. O, ayan o. We don't care pala. O, sige, promil baby. Ha? Naboboy genius tayo ha, wag mo kaming lokohin. Ibalik yan, ibalik. ERC, wag kayong pumayag. I-penalize nyo pa yan. I-penalty nyo pa pag di makabayad. Ha? Okay, kayo po. Ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.